Yun mga ka-best friend at good morning sa lahat dyan sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga subscribers dito sa ating YouTube channel. So ayan mga ka-best friend, pakiclick po ng subscribe button at click nyo po yung notification bell sa baba para lagi tayong updated sa ating mga vlogs. Sa araw na ito mga ka-best friend ay nandito tayo ngayon sa San Gabriel, Tuguegarao City. So dito tayo mga galing, and then yung ating vlog ngayon ay pupunta tayo doon sa ating base camp dito sa Piña Blanca. Yun nga mga ka-best friend, dadaan tayo dito sa sentro ng Tuguegarao City, dito mismo sa kalakalan ng Tuguegarao City. Yun nga mga ka-best friend, at nandito na tayo sa sentro ng Tuguegarao City at close yung ating dadaanan, kaya kakanan na lang tayo dito papunta doon mismo sa main road, and then doon na lang tayo dadaan sa Rizal Park. Nandito na tayo sa Rizal Park mga ka-best friend, at pababa na tayo ng Kapatan Overflow Bridge. Yan, nandun niya kaliwa tayo doon, then niya kanan. Papunta na po yun ng Libag, Tuguegarao City. Nandito na tayo sa Kapatan Overflow Bridge. Ito mga ka-best friend, yung area na binabaha lagi. Itong tulay na to ay lagi po itong inapawan ng tubig, pati yung mga poste dito halos na hindi na makita dahil sa lakas at taas ng tubig dito sa Cagayan River ay bumabalik papunta dito sa Kapatan Bridge ang tubig na nagagaling dito sa Cagayan River. So nandito na tayo guys, going to Libag na tayo. At nandito pa tayo guys sa prutasan, and then bibili muna tayo ng pakwan dito dahil sa tag-init ngayon kailangan natin ng tubig o prutas na sagana sa tubig. So bibili tayo dito guys ng pakwan. Yan, at sa halagang 200 pesos ay makakabili na tayong pakwan na ganito kalaki. So nasa 50 ang per kilo ng pakwan mga ka-best friend. Pagkatapos nga natin makabili ng pakwan mga ka-best friend ay naglarga na tayo, at ang area natin guys ay nandito na tayo sa Libag. So going to ano na tayo, Gusi, Manambalan. So diretso na tayo guys ng Piña Blanca. Kaya nga dito mga ka-best friend, mag-ingat-ingat kayo dahil maraming checkpoint dito. HPG at LTO ay napakahigpit dito sa Tuguegarao City. Entry point, kahit saan mga entry point dito sa Tuguegarao City ay merong checkpoint. Kaya konting palala lang, dapat laging kompleto at ang ating sasakyan ay nakarehistro. Yun lang po yung importante doon, at yun lang po yung chinecheck ng ating mga kapulisan at ating LTO. At nandito na tayo sa Manambalan at papasok na tayo guys. Kakaliwa tayo dito sa crossing, and then papasok na tayo doon sa may Manambalan sa pataas na. So medyo matarik yung ating daan paakyat doon, pero simentado naman, kaya naman ng Rosie Chariot. Kung malala nyo po yung mga unang vlog natin, ay ang daanan na ito ay isa sa pinakamatrik na dinadaanan natin papuntang Baliwag, Piña Blanca. So ito guys, paakyat na tayo doon, and then dito nakatresera pa tayo, pero bandang gitna na ay kailangan natin magkambyan na ng segunda para tayo ay umahon. So napakatarik ito mga ka-best friend pag kayo po ay nakapunta dito, pag nakamotor, nakachariot ay talagang tataas yung RPM ng ating motorsiklo o ng ating chariot. At yun na nga mga ka-best friend, malapit na tayo makaahon dito sa portion na kung saan ay napakatarik at mataas na portion. So nasa segunda lang tayo, hindi tayo na kumakambya na ng trasera, steady na lang natin sa segunda para kakayanin ng ating Rosie Chariot. So pagdating naman natin sa taas ay makikita natin ang napakagandang view, napakagandang site na pwede pagtambayan at pwede pagpaliparan ng drone. So ang ganda nito guys dito sa Manambalan. Sako pa ito ng Manambalan na Tuguegarao City. Matapos ang 3 minutong paahon, andito na tayo sa portion na palusong, and then guys meron tayong madadaanan dito na barangay checkpoint. So minsan meron dito ng checkpoint ng mga sasakyan at mga motor, no? So bibihira lang naman ito mag-operate yung checkpoint. At ito po yung entry point na ng Baliwag, Piña Blanca. So malapit na tayo sa barangay checkpoint, and then kakanan tayo dito dahil may isa pa tayong location dito na lupa. So ayan, may paway dito na daanan. So kakanan tayo dito guys, simentado naman na papunta dun sa area talaga natin. So ayan, kakanan tayo dito, and then may mga bahay dyan, mayroon din na view na pwede pagtambayan.
Kasi yung area na yan ay dati po yung view sites o basta mga gandang tanawin yung pwedeng pagpuntahan dyan at pagpicturan. So nandito tayo sa tinatawag na location 1. Dito yan po yan sa Baliwag Peñablanca na to. Grabe guys, ang ganda ng view dito. So makikita natin dito ay puro kamaisan lang at mga bulubundukin na wala pong puno, pero ang ganda tingnan dahil yung damo ngayon ay possible pa green pa yung damo, kaya ang ganda tingnan ng mga kabundukan dito guys. At hindi lang yun guys, no, meron pa tayong isang dadaanan na napakagandang view. So nandito na tayo sa area ng papasok na dun sa may San Pablo. Itong lugar dito guys ay daanan lang ang napakahirap dito, pero pag ikaw ay nakapasok na dito ay talagang sasabihin mo na hindi ka magsisisi dahil sa napakagandang tanawin at napakagandang view na makikita natin sa kabundukan, and then yung mga sites na pwede nating pagpicturan ay napakaganda guys. So sariwa pa yung hangin na dumadampi sa ating mga ilong kumbaga, at sa ating mga balat ay napakalamig mga ka-best friend. Ito na yung portion na napakaganda guys, and then makikita natin dito ang mga kabundukan ng Sierra Madre dahil ang portion na madadaanan natin ngayon ay napakatarik ito, at makikita natin lahat ng mga kabundukan dito sa ating tinutungtungan na bundok na napakataas na ito mga ka-best friend. Wow, grabe guys. So ito na yung bubungad sa atin pagdating natin dito sa viewpoint, at kitang kita na natin dito ang bundok ng Sierra Madre na Blue Mountain mga ka-best friend. Ito na mga ka-best friend yung daanan na palusong pagka tayo pababa, at napakatarik naman pagka tayo pabalik na ng city. So ito na guys, at yung makikita nyo na parang purok yun sa baba, yan na po yung tribo ng Atayao. So doon tayo pupunta mga ka-best friend. Guys, ang ganda tingnan guys pag nandito na tayo sa bandang ibabang porsyon na ng bundok na pinanggalingan natin. So ayan, dito kitang kita na yung mga kabundukan ng Sierra Madre. So napakataas pala ng kabundukan na yan mga ka-best friend, no? Kitang kita yung Blue Mountain ng Sierra Madre mga ka-best friend. Andito na tayo mga ka-best friends sa apat na gate. Ito yung gate ng tribo Atayao, at nandito na tayo. So kakaliwa tayo dito sa may portion na may kubo, and then ayan po yung parang arko nitong tribo Atayao. So diretso lang tayo doon kasi andun sa unahan yung nabili nating bahay sa halagang 5,000 na bahay. So 300 square meter na lupa, and then may bahay na siya na 20 by 16. So napakalaki na guys, at pwede na pang pamilya. So kunting extend na lang para mas lumawak pa. Yun, so guys, andito na tayo sa bahay na nabili natin,
At paparado na tayo dito sa gilid dahil marami tayong lilinisang mga damo-damo at mga tambak ng mga basura dito sa ating nabiling bahay. So ang vlog natin ngayon guys ay maglilinis tayo, and samahan nyo ako guys dahil marami tayong pwedeng gawin dito sa bahay natin na nabili. So ayan guys, puntahan na natin itong mga matataas na damo at mga kugon. Tatagbasin na natin para laging malinis at hindi tirhan ng ahas itong portion na to dahil dito po ang area na to ay daanan ito. At tinanggal na rin natin mga ka-best friend itong lumang kawayan na ginawang kulungan ng mga manok. So wala na kasi talaga marupok na itong mga kawayan, kaya pinagtatanggal na natin yung mga pako at mga alambre na nakakapit dito sa may kawayan. Pati yung gilid ng bahay mga ka-best friend walang ligtas dahil pinagtatagpas na rin natin yung mga damo dito dahil posibleng tirhan ito ng mga ahas na bahay. So napakadelikado din sa mga bata, lalo na pagka makamantag na ahas, cobra, pwedeng tumira dito sa portion sa gilid ng ating bahay, kaya pinagtatagpas na natin itong mga damo na tumutubo dito. So ayun mga ka-best friend, no? So marami na tayong mga nagawa dito. Pati mga bayabas na tumutubo mga ka-best friend sa gilid ng ating bahay, pinagkukuha ko na rin, pinagtatagpas ko na rin kasi ang daming higad at ginagapangan ng mga pala at higad dito mga ka-best friend. So pumapasok sila dun sa loob para dun na tumira sa loob ng bahay. Yun mga ka-best friend, at welcome back na naman dito sa ating channel. At syempre guys, panibagong vlog, panibagong araw na naman. So nandito tayo ngayon sa bahay natin na nabili. So nilinisan natin at ginawa natin yung pag-aayos dito sa bahay, no? So ayun guys, so makita nyo kanina nagbiyahe tayo from Tuguegarao pupunta dito. Then ito na yung sitwasyon. So naglinis kami dito, tinanggal namin yung mga kawayan na nakalagay dyan kasi meron dito mga kulungan na nasira na, kulungan ng manok. So yun, dinala natin itong ating chariot, no? So grabe, napakagamit na gamit talaga yung ating solar panel. Yan, yun ang ginagamit natin ngayon pang electric pan. So napakainit dito sa Cagayan. Yun. So kasagsagan ng summer na ngayon, kitang-kita nagbugdugo yung kalangitan mga ka-best friend. Yan, so naglinis tayo, tinanggal natin yung mga kabilya, mga kahoy na nakalagay dyan, at yung mga tumutubong mga damo tinanggal na natin mga ka-best friend. Yun, punta tayo sa likod. Nilinisan na rin natin. Yun, yung mga dumi dito ay yung mga damo, no? Pati itong cactus tinanggal na rin pala niya dahil kuhan ito, delikado sa mga bata na dumadaan dito. So tinanggal lang natin guys. So mamaya ayusin pa natin ito mga ka-best friend kasi yung ating dito pala merong damage itong ating dingding, no? So ito ayusin natin yung mga ka-best friend, i-repair natin mamaya. Yan, ito yung ating pintuan kusina. Ayun naman yung pinaka main door niya. Ito yung pintuan kusina. So yun mga ka-best friend, at nandito tayo sa ating Rosie Chariot. So grabe, napakainit dito sa sa area natin. At ngayon lang natin nakita yung talagang napaka kuwan ng init dito. Napakasakit sa balat. So yun, andito tayo sa chariot natin at syempre tapos na rin tayo maglinis nitong area natin. Yun, so papakita ko sa inyo guys, ito yung area natin na nilinisan kanina. So mamaya sisigaan pa natin yan. At yung dito sa likod, yung dating masukal, yan, ito masukal din dito pero ngayon ay nalinisan na natin. Ayan mga ka-best friend. So sisigain natin to itong mamaya, itong area natin dito. Ayun mga ka-best friend, at dito tayo sa area, dito naman sa loob ito. So ito yung isang kwarto. Ayun kung makikita nyo guys, dalawang kwarto ito. Ito yung isa, medyo malaki nga lang itong dito na portion.
compare dito sa kabila. So ito yung parang master bedroom. So ito tatanggalin natin to dahil marupok na siya at pangitingnan pag merong ganito. Tsaka itong mga division niya. So tatanggalin natin to guys para lumwag-luwag dito at para unti-unti natin repair itong ating bubong. So yun, babaklasin natin to mga ka-best friend para maumpisahan na natin repair itong ating bubong tsaka yung flooring. So ito naman yung ito yung dati nilang lagayan ng mga plato at mga baso. So itong area na to guys ay medyo marupok na, and then gawa lang kasi sa kawayan. Ayun, kung mapapansin nyo, yan puro kawayan lang, rumurupok din po yung kawayan kaya talagang palitin na. And then ito naman yung dapog kung sa amin tawagin. Ito po yung tawag nito. Dito po nilalagay yung ating sinasaing katulad ng mga pangkahoy na saingan, no? Dito yung kahoy nilalagay, din dito yung apoy. Yan. So ito yung pinaka dapog niya o pugon kumbaga. So itong bubong niya okay pa guys, yung bubong niya. Ito nipa lang kasi kaya sira na rin yung nipa niya. So yun mga ka-best friend, at pupunta muna tayo doon dahil mananangalian tayo guys. So mamaya lagay lang natin yung ating solar panel. So hindi pa natin siya naayos gaano. So yun. Punta muna tayo doon mga ka-best friend. Tanghalian. Ayos Pwede na sakyan yan? Pwede sakyan yan? ayun mga best friend, andito tayo sa pinaka grahe natin. So ayun yung ating chariot, diyan natin pinarada. Ito yung the way, yung daanan natin. Ito papuntang Son 7 to.
Papunta na po yan ng Baliwag, Peña Blanca na yan. Ito palabas po ito ng Tuguegarao. So dito tayo dumadaan lagi palabas doon ng Tuguegarao City. So ito yung view niya dito pag nandito tayo sa parking area. Ayan, so kitang kita rin kasi tinanggalan natin yung mga damo at mga ano dito, yung mga nakaharang sa ating paningin. So ito na siya. Yun o. So ang ganda guys, napaka ano dito, napaka tahimik, peaceful. At syempre ang kalaban natin dito pag panahon ng tag-summer, tag-init. So ngayon may tubig pa yung mga dito na area, pero pagdating ng panahon ng summertime guys ay mawawala na rin ng tubig yan. So ayun, kay Kuya Angel yun na bahay ng kalapati. So meron siya ding manukan. Yan, native chicken yan mga best friend. Yan yung kalapati niya. And then dito na side, meron dito native chicken farming. So part din yan sa ating mga kapitbahay dito. So sila yung mga nag-aalaga ng native chicken farming dito. Yan. So next sahod natin sa YouTube guys, papatambakan natin to ng lupa, yung itong area na to dito. Kasi mas maganda na walang tubig yung dito na area kasi baka anuhin tayo ng dengue. Mas lapitan tayo ng dengue dito pagka mayroong tubig na naka-stack. So mas maganda na tanggalin natin yung tubig o tanggalan talaga ng tubig. Yan. So medyo lumilim na siya. Yan. So yun yung bahay ni Kuya Angelo. So wala siya dyan ngayon, umuwi siya ng Negros. Yan. At syempre naman mga ka-best friend, baka may nagtatanong naman dyan na baka boss, wala yatang kuryente dyan, malayo sa sa Kabiasnan yung lugar nyo, malayo sa city. So eto mga ka-best friend, ito ang solar ko, yan, sa Chariot. Simpleng setup lang yan, inverter tsaka solar charge controller, battery na 48 ampere, 50 ampere pala yan. So, yan, nakakapag-charge na ako ng cellphone gamit yung ating charger controller. So, yan. Ito, naka 45% from 0. Yan. So, low bat yung kanina. Hindi nakapag-charge na ako, guys. Ayun yung ating charger controller. Yan. So, continuous yung charging niya. Then, mayroon din tayong inverter para sa ating mga gadgets. No? So, goods na yan sa ganyang setup, guys. So ito naman yung ating ilaw. O try natin, pinipindot lang yan dito pagka yan, pagka papailawin natin. So goods na mga ka-best friend pagka meron tayong ganitong setup. Ito naman yung lagay ng ating mga grocery. Yan. Ito lagay ng mga tools. Sa baba naman tools din. Nandiyan yung ating duyan at iba pang mga gamit para sa ating camping trike. Ito naman yung gasol, no? So nilagay ko talaga yung para pag may time na magluluto tayo ay meron tayong gasol. So ganyan kami, simple lang guys, no? Mababa lang siya. Andito yung panel natin, pero pag uwi natin mamaya bababa natin tong ating panel. Ayan mga ka-best friends, so nandito na tayo sa area natin at siyempre tapos na tayo maglinis dito. Yan, papakita sa inyo yung ating nilinisan. Ito kanina, ito yung napakadamo dito na side. And then sinunog na lang natin yung dito kasi medyo mahirap siya linisin gawa ng merong mga kabilya at mga wire na nakalagay yan. So mahirap linisin. So ayan, dito na yung ating Chariot. Pauwi na tayo mga ka-best friend. Yun, doon tayo dadaan sa may playground. Yun, doon tayo dadaan mga ka-best friend sa playground. So para maganda yung view ng ating matadaanan. Yun.
dito guys, oh. Ang daming bata dito na mga naglalaro. Ayos ah. Yun. Ayun mga ka-best friends, so pauwi na tayo ng Tuguegarao. So nagkape muna tayo dito. Yun, kape tayo mga ka-best friend. So since sunset tayo ngayon. Yan. So maya biyahe na rin tayo pauwi ng Tuguegarao. So tapos na tayo maglinis doon sa ating bahay. So yan, pa-sunset na yung araw. Yan. Ayun yung mga bata, naglalaro sa dulo. So ayun, puntahan natin sila mga ka-best friend. So masaya naglalaro yung mga bata dito pagdating ng hapon. Malamig na dito pagdating ng hapon mga ka-best friend. So bawi-bawi tayo pagka gabi. Kasi pag araw talagang napakainit ng panahon. Napakainit ng klima. So ngayong gabi ay babawi sa lamig na naman. Dahil napakalamig dito pagkagabi mga ka-best friend. Yun, so nandito sila naglalaro sa may playground. So maganda yung pagkatabas ng dito. Damo. Yun yung mga bata, oh. Ayan yung mga bata. Yan, laki ng manok guys, oh. Yan, naglalaro yun sila pagkarating ng hapon na. So maganda yun dito pag dito na tayo nakatira guys. Tahimik na dito. Bah, samputan nyo. Lalabas sila ng highway. Maingay nyo ah. So yun, ito yung isa sa mga sinasabi natin dati na lugar na napakatahimik guys pagdating ng hapon. No? So wala ditong pollution, malinis yung hangin dito. Siyempre andun na yung kapayapaan sa lugar na to. Ayan. So huni ng ibon ang ating maririnig dito. Kaluskos ng mga dahon, no? Simoy ng hangin yung marinig natin dito guys.